Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, maupo na po tayo lahat. And dahil it's still the month of January, gusto ko pong, it is my prayer to the Lord na maging itong buwan na ito ay ma-establish po yung foundational teaching, okay, ng ating pananampalataya. Kaya binigay po sa atin yung Matthew chapter 4, di po ba? And yung iba pa mga naituro para maging matatag po ang pundasyon ng ating pananampalataya for this year. Okay? There will be greater challenges. There will be, kung may great challenges po na makakaharap po tayo or may experience po tayo sa buhay po natin, church, listen. Okay? Kung may malalaking pagsubok, merong mas malaking move ang God na gagawin sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ako po yung naniniwala na kaya tayo pinadadaan ng Diyos sa mga pagsubok ay hindi ho to destroy us o kaya para maghina tayo or not even to discipline na siguro. Okay? Inaalaw lang po ng Diyos na duman tayo sa mga pagsubok sa buhay po natin is because God is preparing us for mighty works in our life, for mighty blessings, and for greater tasks and responsibility for His kingdom that will bring greatest glory to our God. Amen? Kaya yung mga temptation, yung mga pagsubok po na dumarating po sa buhay po natin, okay, wag po nating tignan ng negative. Tignan po natin ng positive. Okay? That God is doing something or preparing us for something greater. Amen? Kaya, na-share ko nga po nung nakaraan na kapag may dumarating po na pagsubok sa atin, pasalamat po tayo sa Diyos. Bakit? Kasi partaker tayo of Christ's sufferings. Ang maganda ho ron, hindi ho yung maghihirap tayo, kundi si Hesu Kristo naghirap na sa cross ng Kalbaryo to settle everything. Di ba? Kaya sickness had been settled on the cross, bankruptcy and lack has been settled on the cross, and worry, fear, and doubt has been settled on the cross. Lahat po ng mga yan, problema po na dinaranas po ng tao has been settled on the cross. Partaker po tayo. Ano ibig sabihin po ng partaker? Partaker po tayo ng suffering ni Jesus Christ. Hindi ho yung suffering niya, kundi yung victory na ginawa po niya, na nakuha po niya on the cross of Calvary. Amen? Yun po ibig sabihin ng partaker of Christ's sufferings. Ibig sabihin, kasi si Christ lang ho nag-sacrifice eh. Siya lang ho ang nag-suffer. Ngayon, bakit siya nag-suffer? Para yung victory na para sa Kanya mapunta sa atin. Amen? Hello? Andiyan pa ba kayo? Mukhang di kayo natutuwa, no? Kasi, okay din na nasisiran tayo during the past ng mga, dapat ang Kristiyano, kaya nakakalungkot eh. Dapat ang Kristiyano ay, tawag din, naghihirap. Minsan may nagtuturo ng gano'n eh, no? Dapat ang Kristiyano ay gano'n. Hindi ho. Ako po'y naniniwala, Jesus died on the cross for our victory. Amen? Ako po'y naniniwala na Jesus Christ suffered on the cross so that the fullness of His grace ay maranasan ng bawat isa po sa atin. Yun po yung kanyang mission. Okay? He took the suffering and He gave us the victory. That's why a Christian is always victorious kapag siya po ay na kay Kristo. Amen? Pag pinabumuhay po natin ang salita ng Diyos, ang plano po ng Diyos at ang purpose ng Diyos sa buhay po natin, you will never be defeated by any kind of circumstances. It's true na sinabi po ni Jesus Christ na darating ang mga pagsubok, okay, greater pa nga, malalaking pagsubok po.
Pero kaya ang mabuting balita na ating hinahawakan po, ang mabuting balita ay pinagtagumpayan na po ni Heso Kristo ang lahat ng mga yan. Amen? We have His victory in us. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, victorious ka na. Ayan. In Psalm 127, verse 1, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Psalm 127, verse 1. Okay? Kalimitan po, ang verses po na ito ay ginagamit po sa mga house blessing. Ako, pagka may house blessing, palagi ho ito ang aking hinuhugot. Ika nga, automatic na. Okay? Unless the Lord builds the house. Okay? Ngayon, kaya lang nitong nagme-meditate po ako, yung binigay po ito ng Lord sa akin, may bagong twist, ika nga po na binigay. Unless the Lord builds the house, they labor in vain. Na-focus po ako doon sa labor in vain at saka watchman stays awake in vain. Yung word po na vain, ano po? Sayang, nakapanghihinayang. Sabi nga daw nila, anyway, nasa huli ang pagsisisi. Totoo yun eh. We have all the freedom, nasa atin po ang freedom to decide or to choose. Kitanda po natin ha. We have all the freedom, nasa atin po ang lahat ng kalayaan para magdesisyon sa buhay po natin. Nasa atin yan. Hindi ho binayolate ng Diyos yan. Binibigay niya lang po sa atin yung choices. Okay? Binibigay niya po sa atin choice. Katulad sa garden, umpisa pa lang, meron na kagad 2 tree. Okay? The tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Yun yung hindi binayolate ng Diyos eh. Alam po niyo yung gift na yun eh. Di ba? Imagine, God ay binigay niya yun at hindi niya tayo ginawang robot. Di ba? Hindi niya tayo ginawang robot eh. Binigyan niya tayo ng kalayaan eh. Kalayaang sumunod sa Kanya. Binigay niya po yung choice. Pero, once that we make the choice, once that we make the decision, okay? After our decision, ano man po ang resulta ng ating desisyon, that's it. Okay? Wala ka ng karapatang pumili ng resulta ng desisyon mo. Okay? Let's say, ano ba magandang example? Let's say, nag-asawa ka. Ayan. Nag-asawa ka, high school ka pa lang. O kaya hindi ka pa tapos. Masyado kang ma-emosyonal, di ba? Akala mo, mahal na mahal mo, nagmamahalan na kayo talaga. Di ba? After a while, biglang lumaki yung tiyan. Alam niyo, sa pinakamadali pong gawin ay yung mag-asawa. Ang mahirap po yung ipamuhay yung may asawa. Di ba? At kung hindi ho tayo handa dyan, yun yung result. After our decision, then what? Saka tayo magsisisi, ayawan na, ganito, ayaw. Nakakalungkot na marami yung nasisirang pamilya sa maling desisyon. Kaya ayusin po natin. Or otherwise, sabi ganon, they labor in vain who built it. Vain. Hindi po ba? Dadalamhati o kaya nang hihinayang, nalulungkot. Alam po ninyo yung word na yan, yung vain na yan, okay? Kung minsan, pag naranasan po ng tao yan, like for example, yung isa po nating existing na problema ngayon, okay?
May nangyari sa kanilang pamilya. Ang sabi nung balita ni Ate Fe, ang sabi niya alam mo pastor, sabi niya, pagka umuwi daw siya, okay, iiwan niya ng pamilya niya. Ako, nasa problema, iiwan. Anong gagawin niyang iiwan? Magpapakamatay na siya. Ganon din po yung kinikwento ko sa inyo nangyari sa Lingayen, di po ba, na nagwo-work. Okay? Yung tatay, pinagpapatay yung kanyang anak. Ang desisyon ng nanay, pagka namatay na yung panganay niya, kasi namatay yung bunso nauna Pag namatay siya, papakamatay na rin siya. Hindi kaya yung vein. Hindi makontain po yung vein. Yung sadness. Yung defeat, hindi makontain. Yan. Yan po yung sinasabi. Why? Kasi itong katawang ito, hindi naman designed sa ganyan Sa kalungkutan Ang design po ng katawan natin is for joy, for peace, for gladness, for love. Yan po yung design natin Kaya, let's make that choice. Now, ang sabi po dito, unless the Lord builds the house, there is no other choice sa buhay po natin. It's only through the Lord. There is no other choice. Why? Unless the Lord builds the house. Ano ba ibig sabihin ng house? Bahay? Pwede. Pwede rin buhay. Pwede rin pong pamilya. Pwede rin po itong future. Pwede rin po itong career. Okay? Kasi yan yung mga tangible example na pwede po nating hugutin dito. Sa buhay na lang, personal. Unless the Lord builds your life. Kung wala po si Heso Kristo sa puso po natin, unless, look at that first word. Napaka-importante po niyan. Kaya there is no other choice. Maski sa trabaho, maski sa business, maski sa pamilya, maski sa pag-aasawa, kung hindi ho nangunguna ang Diyos, at kung hindi ho ang Diyos ang humihimok sa kanila, or nagmumold, or nagbibuild, nakakalungkot po yung labor, yung araw, yung effort natin, yung oras po natin, sayang lahat. Isa pong nakakalungkot na pagdating natin, lahat pala ng ginawa natin, okay, lahat ng maski po sa ministry, meron hong worker o kaya mga leader, okay, or mga pastors na pumapasok who answered the call of ministry. Kaya si Brother Eddie palagi po niyang sinasabi, in the ministry, kung gusto mong yumaman, do not go to the ministry, go into business. Kung gusto mong maging sikat, go into the, saan yan? Show business. Kung gusto mong sumikat, go into show business, not in the ministry. Kaya sa ministry po, wala sikat. Ginagamit lang ho tayo ng Diyos sa maliit, medium size, o kaya malaking kapamaraanan, pare-parehas yan. Basta bigay po natin yung heart natin, gaano man kaliit yan, okay, na binigay ng Diyos as part of our ministry, pagyamanin po natin yan. At magalak po tayo, matuwa po tayo. Bakit? Pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos sa kanyang gawain Kaya wala akong sikat. Ang sikat lang, si Yesu Cristo. Hello? Ang sikat lang sa atin, ang Diyos. Kaya ako kung i-demote ako ng Lord, kung may demotion sa Lord, ano? Ano ba demotion ng Lord? Meron ba demotion sa Lord?
Pagka feeling comfortable ka na, anak, mukhang wala nang ka-challenge ang buhay mo, lipat ka. Siguro ganun, dahil yung experience ko, okay na ako doon sa babae, lipat ka sa Baguio, mas malaking challenge. Pagkatapos ko kaya dito, ano na naman kaya, no? After how many years? Di ba? Hindi natin alam eh. Mamaya, komportable ka na naman, ha? Lilipat ka na naman ng Lord. Yun ang demotion ng Lord. Ano ang demotion niya? Promotion. Another challenge. Why? Kasi po ang Lord is molding us. Kapag napagkatiwalaan po tayo sa maliit, pagkakatiwala niya po tayo sa medium, pagkakatiwala niya po tayo sa malaki. Hello? Pag nagiging tapat po tayo sa maliit, pagkakatiwala tayo sa medium, at pag napagkatiwala tayo sa medium, kaya lang wala medium sa sa Biblia, bigger. Pag may big, may bigger, may biggest, may mega. May mo ba? Imagine ang JIL, 15 estudyante lang. Yung iba nga nawala na. 15 lang. And yet, now, okay, yung ang gathering ho doon sa Norsagaray, exclusive daw yun para sa mga pastors, leaders, workers, at sa mga coordinators, ganon. Hindi na ho magkasya eh. Kami nga, wala na kaming inupuan. Sa dami ho. Kaya, unless there is no other choice. Sa buhay po natin, church, let us be rooted with this. There is no other choice. But let the Lord use our life. Let the Lord mold us and let the Lord build us. Ano ibig sabihin mo, pastor? Dapat ba lahat tayo pastor? Hindi ho, isang katawan yan. Okay? Of different parts. Okay? Isang katawan of different parts. Paano kung ginawa kang paa? Ka magrereklamo kasi paa ka eh. Kaya ka ginawang paa, maging matibay ang paa na yan. Bakit? Sinusuporta mo lahat eh. Okay? At bakit si kamay? Di ba? Palagi siyang sumasakay kay paa. O kaya si katawan. Kaya pag pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos sa part ng katawan, pagyamanin po natin yun. Bakit? Dahil alam ng Diyos, yan ang gifting mo. Diyan ka mag-e-excel. Yan ang plano niya sa'yo. Yan ang purpose niya sa buhay mo. Kaya kung minsan hindi masyadong makalakad yung katawan, bakit? Na-stroke. Alam mo ba na-stroke? Pagka na-stroke, di ba, usually yung left part, hindi gumagalaw. Minsan kasi may mga Kristiyano na-stroke. Hindi lumalago. Hindi nagpapagamit. Binigyan ng Lord ng gifting. You know, Israel, ang Israel po, ang gusto ng Diyos, ang original plan ng Diyos, sila lahat ay priest. Hindi lang ho si Aaron, hindi lang ho si Moses. Nung palabasin po sila doon sa Egypt, sila lahat gustong maging priest ng Diyos. Gustong kausapin ng Diyos. Gustong katagpuin ng Diyos lahat. Lahat po sila gusto ng Diyos mag-minister sa Kanya. Kaya nga pinayaman sila eh. Lahat po ng kayamanan ng Egypt, ibinigay po sa Israel. Kinumad ng Diyos yun. Para lahat sila mag-aalay. Para lahat po sila magpupuri sa Diyos. The whole of Israel was given a chance to become priest. Kaso nung magsalita ng Diyos, ang sabi po nila, ikaw na lang Moses, ikaw na lang Aaron, ikaw na lang ang pumasok doon sa holy place. Isang tao lang. They missed the chance. Kaya ngayon, di po ba, tawag nito, new covenant. That is in the blood of Jesus. Ano po sabi ni Peter? We are what? A chosen generation. What? A royal priesthood. Lahat po tayo.
We could minister to God directly. Priest po tayo. Hindi lang o yung pastor. Lahat po tayo, we could access the presence of God. Not like before. Hindi yung katulad noon. Kaya, church, listen. Pagyamanin po natin itong pagpapalang binigay ng Diyos sa atin. Unless the Lord builds the house, there is no other choice in this world than the life in Christ Jesus. Wala na ho. Yung mundong ito, maaring nag-o-offer po yan, pero panandalian lang. What the Lord is offering us ay hindi lang ho buhay na kasiyasiya dito sa lugar na ito, kundi life eternal in His presence. Kaya wag ho natin sasayangin ang opportunity nito unless the Lord builds the house. Pasalamat ho tayo at tayo ngayon ay nandito at nagpupuri po sa Kanya. At tinatanggap po niya yung pagpupuri po natin. Pasalamat po tayo na kahit sa mga malilit pang lang pong kapamaraanan, music ministry, punas ministry, linis ministry, prayer ministry, anong ministry tayo? Welcome ministry. Nakita niyo mga bata, di ba? Hanggang doon sa baba, wini-welcome kayo. Pasalamat po tayo dahil part po tayo ng body. At wala tayo sa labas. Wala tayo sa kulungan. Wala tayo sa kung saan-saan pa man. Wala tayo sa ospital. Why? Because we made the right choice. We made the right choice na in spite of everything, we have chosen to be with God and to worship God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Amen. Glory to God. Paano kung nagkamali kaya tayo, di ba? Paano kung tinanggap mo na si Yeso Cristo noon, ginagamit ka na sa ministry, na-open ka sa isang leader, o kaya sa isang worker, o kaya sa pastor. So si pastor na ito, palagi ako ang pinatatamaan nito sa preaching. Pinipersonal niya ako. Ano kaya nga nagawa ko dito sa pastor na ito at galit ka? I-complain ko nga ito. Hindi na ako atin sa church na yan. Nakakalungkot. Di po ba? Dahil sa mga ganyang maliliit lang na mga pagsubok ng buhay, bumibigay ka na. Ay paano pa kung binigyan ka ng malaking pagkakataon? Di po ba? Nung ako'y napasok sa kulungan, sabi ko, hindi na ako born again. Hindi ho ako nagpe-pray for 3 days. Wala ako sa sarili ko, wala eh. Sabi ko, Lord, sinisisi ko pa ang Lord. Lord, nagbago na nga ako, ano ba gusto mo? Nabago na yung buhay ko eh. Leader na ako eh, deacon na ako eh. Elder na nga ako sa church eh. Nangangaral na ako ng salita eh. Ginagamit mo na ako eh. Iniwan ko na lahat eh. Bakit dinala mo ako dito sa kulungan? I have all the reason to ask that to God. Mahirap din eh. I have all the reason na tumalikod na sa gawain. Wala ka rin pala mapapala niya. Kahit gumagawa ka pala ng maganda, parang nagpapagamit ka na pa sa Lord. Puro problema naman ang dumarating sa buhay mo. I have all the reason. Choice eh. Choice eh. But praise the Lord, I made the right decision. Kung bumigay ako nun, andito pa kaya ako nakatayo? Nasaan na kaya ako ngayon? Di mo ba? Kung hindi man ako siguro nasa kulungan, baka drug addict na ako ngayon, or baka
patay na ho ako ngayon. I thank my God because I made the right decision to serve Him and to be with Him, come what may. Come what may. Why? Because I know my God. John chapter 13, di po ba? Jesus, knowing that the Father had given unto Him into His hand, and that He came from God, and He is going back to God. Amen? Kaya napakasarap po mag-serve sa Lord. Di mo ba? Napakasarap pong we made the right choice. Di mo ba? At hindi tayo kasama doon sa vain. Unless. Now, ano ba yung building? Unless the Lord builds the house. Okay? Minumold po tayo ng Diyos. Bakit? Prepare po tayo sa isang mas malaki pang gawain. Okay? Ayaw po ng Lord na stagnant tayo na, dito na ako, basta ako, ministry ko ito. Katulad ni Brother Lucio, nakwento ko na yata sa inyo sa Saudi. Gatekeeper ho siya. Okay? Pag atin siya, nandun siya sa gate talaga. Taga-bukas, taga-sara ng gate ng bahay na inuupahan ho namin. Okay? Sabi ko, Brother Lucio, palitan kita. Makinig ka naman ng word, Brad. Hindi pa ako pastor noon. Brad, walang kukuha nito. Dito lang ako. Ako ang gatekeeper. Doon ka. Kailangan ka doon. Kailangan mo rin mapid ng word. Ako. Doon ka. Basta ako. Kahit mag-sunstorm, nandun ho yung brother namin ito. Taga San Fernando, Pampanga. Okay? Si Brother Lucio. Kahit mag-sunstorm, napagalaman ko na kapag pumasok pala mga pulis, siya ang unang huhulihin. Ready rin siya. Ready rin siya. Alam niyo, huli kami magkita po, pastor na rin ho, diyan sa San Fernando, Pampanga. Isa rin na rin ho siyang pastor. Kala ko gatekeeper ka lang. Rinamo tayo ng Lord eh. Okay, builds the house. Ano po ba yung binibuild ng Lord po sa atin? Okay, let us open our Bible. Corinthians. 1 Corinthians. First Corinthians chapter 3. Verse 11. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Christ Jesus. There is no other foundation. Okay? Hindi ho foundation ng trabaho. Hindi rin ho foundation na mayaman ang angkan ko. Okay? Hindi rin ho foundation na marami kang properties. Hindi rin no foundation na marami kang pinag-aralan. Okay? MB, ano ba yung mga masters, doctorate. Hindi ho yung foundation na yan. Dito lang mo sa mundo yan. Okay? The best foundation. Okay? The only foundation that will survive and is kalugod-lugod sa Panginoon. For no other foundation. Hindi rin ho posisyon or status sa society. Okay? No other foundation can anyone lay than that which is laid. Naka-laid na eh. Established na, sabi pong ganon. Okay? Which is what? Jesus Christ. He is the only foundation that we could rely on. We have the assurance. Now, verse 12, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, each one's work will become clear,
For the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's word of what it is worth. Verse 12 muna, verse 12. Verse 12. Now, if anyone builds, okay? So, sa ministry, meron din work. Okay? And the work starts from the Lord Jesus Christ. All ministry starts from the Lord Jesus Christ. Hindi dahil matalino ako, dapat akong pastor. Di ba? Mayaman ako, dapat ako pastor. Ako pinakamalaki tithes. Wala akong ganon, okay? Walang ganon. Laid na ang foundation, ang gawain ay gawain ng Panginoong Hesukristo. Ang pulpitong ito ay pulpito ng Panginoong Hesukristo. Hello? Okay? At tayo po ay building on that foundation. Building on that ministry. So there is no other, hindi, sikat ako, dati akong politiko ako, dapat ako pastor. Hindi yung businessman ako. Okay? Kasi may mga dati yung setup po ng church, okay, may kung tawagin sila kasi may mga deacons, may mga elders, ganyan. Galing ho ako dyan. Okay? Na kuminsan hindi nga ho maganda dahil sabi nila, yung mga deacons daw, demons. Board of deacons, board of demons. Hindi ho. Kasabihan nila. Okay. Dating setup ho, board of elders, and then board of deacons, and then pastor. May church po dyan sa Dagupan during that time na yung pastor, dapat ang ipipreach niya, huwag mong patatamaan yung mga elder. Okay? Huwag mong touch me not, yung mga elder. Puro mga touch me not. Hindi mo pwedeng patamaan. Bakit? Pag pinatamaan mo, sesermonan ka sa meeting. Bakit yun ang preach mo? Okay, may pastor, may bishop na nga ngayon sa La Union eh. Natatawa ko pag kinikwento niya eh. Mga touch me not yung mga Hindi nila nagustuhan yung pastor, lalo na sa kanyang mga decisions, saka sa kanyang preaching. Okay? Anong ginawa? Palit. Bakit? Kasi kami ang elders, kami ang pinakamalaking tithes, kami ang nagbibigay lahat ng ganito, kami ang nag-umpisa. Kaya nag-umpisa ang church nito, kami. Nakakalungkot. Pero nandun pa rin po yung church, kaya lang nabago na po yung setup. Pastor na po yung masusunod. Okay? Now, so there is no other foundation. So from this foundation, the Lord Jesus Christ, we start our ministry. We start our service. Okay? We start our work. Sabi nga doon sa verse 12, now if anyone builds on that foundation, on this foundation, with what? Gold, silver, precious stone, wood, hay, straw. Ano ho yan? Yung heart po natin. Anong klaseng service ka? Gusto mong mag-serve para sikat ka? Hindi pa pwede yan. Andun yun. Wood, hay, straw. Gusto mong mag-serve para ma-recognize ka? Delikado ho yan. Gusto mong mag-serve para makilala ka? No. Please. Pero building on the same foundation of the Lord Jesus Christ, ha? Okay? Building on the same foundation. So, merong gold. Ano yung gold? Alam po niyo yung gold, pag dumaraan po sa fire yan, lalong naaalis yung mga dumi, yung mga impurities, at lalo nagiging pure, at lalo nagiging makinang. At yung ginto, kahit saan mo siya ilagay, at saka yung silver, at saka yung precious stone, kahit saan mo siya ilagay, gumaganda yung paligid po niya. Bakit? Ginto yun eh. Di ba? Let's say sa isang singsing, inilagay mo yung precious stone, yung diamond dyan.
Kahit hindi ho maganda yung ano niya, yung metal niya, kung diamond yan, gaganda na rin yan. Diba? Hello? Pagka gold ang ginto mo, ang relo mo, diamond yung mga hikaw mo, di ba? Yung mga, ano nandito, necklace mo, pinapalamutan mo ng ginto, kahit hindi ka masyadong maganda o hindi ka masyadong gwapo, gumagwapo ka. Maalala ko ng yung mga una, mga nagsa-Saudi, di ba? Paano mo makikilala yung mga nagsa-Saudi? Ha? Ang lalaki ng mga ginto, no? Pagdating, pag-uwi, wala na lahat. Nasaan? Sanglaan. Parang mark na, di ba? Mark na ng kanilang success o kaya mga ganun eh. Di mo ba? Okay. Yan yung ginto kasi. Ginto yan eh. Di mo ba? Silver kasi yan eh. Precious stone yan. Kaya pag may worker na mga ganyan sa church, di mo ba? Pag may worker na mga ganyan sa church, hindi na kinakailangan pang, ma-attract ang mga tao eh. Ang nakakalungkot, kung ikaw ay nakaka-discourage sa ibang tao. Bakit? Anong testimony niya para sa'yo? Ayoko dyan kasi yung pastor dyan, ganyan, matagal mag-preach. Palagi pa akong pinapatamaan. Pero kung ginto, yung mga workers, di po ba? Palagi nakangiti, palagi accommodating. Kahit dumarating ang problema, kahit dumarating ang sitwasyon, nakangiti pa rin, happy pa rin, nagpapatuloy pa rin. Yan ang born again. Ginto eh. Yan ang mga kailangan natin mga worker, di po ba? Hindi yung nasa estado ng maganda sa society, ang maganda lang sa kanya, yung damit niya sa puso, bulok. We need this kind of workers in the ministry. Di ba? Yung hindi mo na, ito mga youth natin, yung nagulat ka ako doon sa KKB, hindi wala na ako instruction eh. Ang ginawa ko na lang, nagpakain sa kanila ng dinner. Di ba? Yun na lang ang role ko eh. Sila na lahat eh. Bless na bless ang mga pastor natin sa Northern Luzon. Bless na bless yung mga KKB leaders po natin sa buong Northern Luzon. We need those kinds of workers and leaders of our future. Na hindi mo na kailangan mong utusan pa eh. Alam na niya yung gagawin niya. Bakit? Ministry niya yun eh. Hindi yung, pwede ba? Hindi, pastor, trabaho mo yan. Pwede bang ganito? Hindi, ikaw Sinasabihan mo na, hindi pa gumagalaw. Tama na, pastor. Duguan na. Tama na. Okay. Verse 13. Nawala yung umpisa. Each one's work will become clear. Yan ba yung umpisa ng 13? Tama. Each one. Okay? So, it's an individual, it's a personal relationship sa Diyos. Personal work po natin sa Diyos. Hindi, ganyan yan. Kasi yung pastor, ganito. Hindi ho, pagdating sa Panginoon, kasi body tayo eh. Tatanungin ho tayo, ano bang ginawa mo? Bakit hindi mo ginawa yung sarili mo? Kita mo? Church, listen. Dijay sakit ti kiking, tama ba ako? Sakit ti bagi. Kikit ba? Kikit. Yung sakit nung pinakamaliit ng part ng katawan po natin, sakit ng buong katawan. Affected ang buong katawan. Di po ba? Kaya, napaka-importante po yung nagkakaisa tayo. Napaka-importante po nung nagsasama tayo. Napaka-importante po nung nagtutulungan po tayo. Di po ba? Napaka-importante po nung nagmamahalan tayo. Okay? Now,
Kaya each one's work, lahat po tayo will become clear, for the day will declare because it will be revealed by fire. Kahit na ang ministry natin, kahit na pag-serve po natin sa ministry, kasi may foundation na Jesus Christ eh. Lahat po yan ng service po natin, lahat po yan ay alay po natin sa Panginoon. Lahat po yan ay worship natin sa Panginoon. Di ba? Ang sabi po ni Paul, in everything that you do, do it unto the Lord. Lahat daw po ng ginagawa natin, maski yung paghilik po natin. Bakit? Dapat ba may tempo yung paghilik mo? Si Jezreel magaling dyan eh. Kahapon nga eh. Pagka yung o-overtake ka kagabi, pag o-overtake ka, zing! Talented itong batang ito eh. Lahat daw po ng ginagawa po natin. Okay? Kaya gugwardyahan po natin yung buhay po natin eh. Lalo na yung yung mukha natin, di ba? Kung wala ka na sa salamin, parang may salamin palagi dyan sa harapan mo na nakangiti ka palagi. Hi. Kahit wala ka ng pera, kahit may problema ka, di ba? Hindi ho pagiging plastic ho yun. Iba ho yun. Bakit meron ka gano'n? Kasi meron ka, nasa hospital yung tatay mo or nanay mo or kamag-anak mo, wala kang pera, may problema ka, nakangiti ka pa rin, masaya ka pa rin. Hindi ho pagiging plastic yun. Ano ibig sabihin po noon? Meron kang assurance that your God is doing something for you. Amen? Amen. Kaya makakangiti ka eh. Kaya may papakita mo na meron akong Diyos. May problema. May memo ako sa DFA. Minimuhan ako ng DFA. Mag-i-explain daw ako bakit daw ako naniningil ng 500 pesos sa pag-a-assist sa passport. Yung online at saka yung coaching. 500 pesos pinag-iinitan nila. May bayad ngayon ng kuryente, di po ba? May bayad ba ang kuryente? May bayad ang internet, di po ba? May bayad ang printer, ink. Tama ba ka? May bayad din ang computer. Pag bumili ka, may halaga. May bayad din maski yung tao na sweldo, di po ba? May bayad yung office. 500 pinag-iinitan ng DFA. Ay, nandun, may memo ko eh. Piskal, ano bang gagawin ko doon? Ipatutulpo ko na ba yun? Kaibigan pa naman ng bayaw ko si Tulpo. Si Colonel Harris, matalik po niyang kaibigan. O kaya kay Attorney Calida, Brother Bobot, punta nga si Attorney Calida at paimbestigahan natin sila. Nasa si Calida ngayon? Ha? Solicitor General yon. Ang driver po niya, kapatid ni Pastor Jun Balkin. Gustong-gusto niya gustong-gusto niya ang driver. O kaya kay Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Magiging DFA, na siya, head. Papalitan niya si Yasay. O kaya kay Tess Daman, di ba? 500 pesos pinag-iinitan nila. Away, 500 pesos lang yun. Dahil sabi ko, kung yung tao pumunta doon sa internet cafe, wala bang bayad doon para magpa-schedule sa DFA at magpa-imprenta? Wala kayong bayad yon? Or magtanong ko anong mga requirements. Let's say, yung isang tao, let's say si Brother Bubot, nakakuha ng passport. Magtatanong ako, Brad, ano kailangan sa pagkuha ng passport? Ano tawag nito? Walang bayad din ba dapat yun? Or walang bayad, nagtanong ka eh. Paano kami? Kaya pinag-iinitan nila yung 500 pesos. Baklase, DFA La Union. Asan ako? Okay? Because it will be revealed by fire. Lahat po ng gawa po natin sa Diyos, lahat po ng offer natin sa Diyos, lahat po ng sakripisyo natin sa Diyos, kasi
we have Christ in us. Di ba? The hope of glory. Lahat po ng gawa natin sa ministry, fire will come. Fire will come and test each one's work of what sort it is. Verse 14. 14. Mabagal tong TV, ano? Baka may bagong, bili na lang tayo ng bagong, mas bago dito. Okay. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Hello? Ayan, maganda, may reward. Okay? Maganda, may reward. Lahat naman po Di ba? May reward. If anyone's work endures. Ano sabi po nung endures? Pagdating ng panahon, pagdating ng trial, pagdating ng pagsubok, nakatayo ka pa rin sa ministry, ano man mangyari, endures. Okay, endures. Ito, hindi ho lahat ng pastor ay okay. Ang akala natin, ganito. Hindi ho lahat. May mga weaknesses din po yung mga pastor. May mga pangalan din yung mga leaders, mga workers. Hindi ho, wala hong perfect. Okay? Piniperfect pa lang ng Lord. At dahil nasa kanila si Kristo, perfect sila. In Christ. Pero meron mga weaknesses yan. Ako may mga nakasama ho na ho kong pastor. Yung pastor ko sa Saudi, ilan po yung mga pastor ko doon? Pastor Mar, Pastor Lawrence, Pastor Wally. Ang huli kong pastor po doon, Pastor Wally. Pagdating ko po dito sa Pangasinan, pastor ko po, Pastor John Malkin. I've been to 4 na mga pastor. May mga pagkukulang mo sila lahat. May mga undesirable din sila. Ako armor bearer. Ako yung assistant. Okay? Pwede ko nang iwan yung, ayoko na sa pastor. Ayoko na dito sa pastor na ito. May ugali palang ganito. I have all. Nakita ko na ho yan. Masyado ho kasi akong sumusuporta sa pastor. Even the family. Ganun ako mag-serve sa pastor ko. Because I recognize the calling of God. Okay? Hindi ko sinasabi to para sa akin na, please set it aside. Okay? Now, bakit? Kasi we are all building. And it is God who will test the fire. It is God who will judge. Pagdating po natin sa harap ng Diyos, anong klaseng work, anong klaseng ministry, anong klaseng buhay binibuild niya po sa atin. It will always be tested by fire. At pag gold, silver, or precious stone, we will receive a reward. We will receive a reward. Kung sa ngayon, hindi ho nare-recognize yung ministry natin, ni hindi ka man matapik ng pastor. Praise the Lord, brother, sister, galing mo naman sa ministry. Kung minsan hindi ka tinatap ng pastor o kaya ng mga members. Pagkatapos ng service, uwian na. Parang walang nangyari. Ni hindi man lang ma-appreciate yung ginagawa mo, tandaan po natin, it doesn't make any difference. Why? Because I have a reward. Hello? May magre-reward po sa atin. Sino? The King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amen. Verse 15. Alam mo to, nagpapabagal, hindi preaching ko If anyone's work is burned, okay, nasunog, he will suffer loss. Ayun yung sinasabi kanina sa Psalm 127. He will suffer loss, but he himself will be saved. Okay lang, saved. Praise the Lord. Ano tawag doon? Ano na yung na-save in time? Ha? Ano?
Yung, yung parang yung nakapako, di po ba? Yung isa ron. Yet, so as through fire. Okay? So fire will come. Now, last na lang. Sa Matthew chapter 7, verse 24, therefore whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. The rain descended, the floods came, the winds blew, and beat on that house, and it will not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, the winds blew, and beat on that house, and it fell. Ito po nakakalungkot. And great was its fall. Let us not be foolish. Let us all be wise. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Tumayo po tayong lahat. It's January, second Sunday po ng ating of the what? Sis, nahulog. Second Sunday po ng ating buwan, ay ng ating year pala. Second Sunday ng buwan. Tama. Second Sunday po ng ating month beginning, okay? And I want us to ponder. Gusto ko pong i-meditate po natin yan, even when you go home, okay? Yung tinanggap po natin ngayon. And let us just examine the past years, okay? Ano na po ang mga nagawa natin building on that foundation? Nagamit na ho ba tayo ng Lord, okay? As it said, no other foundation, ha? Hindi, Pastor, ha? Ako, ano tawag nito? Ako, janitor dati. Promoted na po ako ngayon. T-boy na ako ngayon. Okay? At nung nakaraan, na-promote ulit ako. Ganun. Hindi ho yun. Okay? Hindi ho yung promotion sa work or promotion sa business or promotion po. No other foundation. Okay? What we are talking here is, nagamit na ho ba tayo ng Lord? Maski sa mga maliit lang po kapamaraanan. Okay? Ano ba'y magpapasaya sa Diyos sa puso po niya? Isang kaluluwa lang eh. Isang tao lang eh. Praise the Lord, because of the love of God has been perfected in us, sabi po sa 1 John chapter 4. Bakit? Pinamumuhay kasi natin yung pag-ibig niya eh. Binigay ng Diyos yung pag-ibig na perfect yan sa atin dahil tinanggap po natin, pinamumuhay po natin. Naging perfect ang pag-ibig ng Diyos dahil nasa atin. Daranasan po natin, pinamuhay natin. At magiging perfect pa yan pagka yung pag-ibig ng Diyos ay isinyer po natin sa mga nangangailangan ng Kristo sa buhay po nila. Perfect yung cycle. Bakit naging perfect ang cycle? Bakit? Kasi nung una, ikaw lang nagpupurit ng papasalamat sa Kanya eh. Ngayon, dalawa na kayo. It will resort, ito po'y magbibigay papuri sa Kanya. Kaya yung pag-ibig ng Diyos na yon, okay, magiging perfect po siya dahil ito po ay bumabalik po sa Kanya. Di ba yung healing ng 10 leper? Hinanap niya yung siyam eh.
isa lang ang bumalik eh. Kaya yung isa, naka-receive ng blessing. Perfect yan eh. Yun yung cycle, perfect. Naging perfect. Why? Bumalik siya, nagpasalamat sa Diyos, nagbigay ng glory, naging perfect eh. Kaya tayo, para maging perfect ang pag-ibig ng Diyos na mararanasan natin at mararanasan pa, magiging perfect po yan kung magpapasalamat po tayo sa Diyos. Lalong-lalo na kung isi-share natin sa iba at magbibigay glory sa Kanya. Amen? Iyan po yung heart ng Diyos. Na ma-share po natin ang salita po niya. Amen? Let us just close our eyes. Let us bow down.